you po. Ito na guys. Sarado ko na po. Ito na guys. Ang papeles. Dala na namin guys. Ayun na sila Rab. And si Ian. So yun po mga kalingap. Tapos na po kami dito sa office po ng cybercrime. And ngayon po, naghihintay na lang po kami na umopen po yung sa regional trial court. Kasi po, lunchtime. It's 12 po ng tanghali. So ngayon po is sila lang po, susundin po si Rabay. Ako naman po is uuwi muna po. Actually kanina po naka white t-shirt lang po. So ito na nga mga kabady yung update sa kaso. At hindi naman mapagkaila na naunahang nakasuhan dito ay si Kapeso. Nauna si Kuya Val, sinundan naman ni Kalinga Prab. At sobra-sobra na din kasi. So ngayon, nanggaling sila sa cybercrime, iniakyat na nila sa Regional Trial Court yung naging kaso ni Lupin sa Kalingap. Kaya panoorin natin mga kabady bago natin bigyan ng reaction to. Oo, kasi biglaan na din po yung pupunta po namin. And nagpalitan din po ako ng t-shirt and then pantalon po para pagpunta po namin doon sa RTC. Naka-formal po tayo. And ayun nga po mga kalingap, dala na po namin yung mga papeles, mga pinirmahan po na ipa-file, na isasubmit po sa Regional Trial Court. So ito na po yung next step. And kasama din po namin si Sir. Grabe, thank you so much kay Sir. And mapapansin ko meron din po tayong mga video dun sa loob po ng cybercrime. And pinayagan po tayo. Pinakita lang po natin na on process na po lahat. Actually tapos na po eh. Isasubmit na po itong kaso po na to sa Regional Trial Court. So hintay-hintay na lang po kami ng oras. And then diretso na po kami doon sa... Yan mga kabady, no? Sa pagkakaintindi ko kapag nasa trial court na, parang may tendency na yan na pwede na siyang mabigyan ng warrant of arrest, pwede na siyang palabasan ng warrant of arrest. So doon pa lang kasi sa pagkaso sa kanya sa cybercrime, doon pa lang sa pagkaso ni Kuya Val, unang hearing nila, hindi siya pumunta. At ang masaklap dyan, hindi na nga siya pumunta. Hindi na siya sumipot doon sa venue na kung saan nag-live pa siya. At kung saan pinagtawanan niya pa yung mga supporters ng Kalingap na nandun para kay Kuya Val para sumuporta, pinagtawanan niya at tinawag niya pang mga bobo. At 'di ba? Doon pa lang sa mga live niya na 'yon, foul na eh. Kasi unang hearing yan yung pinaka-importante na siputin mo para explain ka at para makapagbigay ka din ng salaysay mo kung bakit may kaso ka, kung ano yung naging dahilan, kung ano man yung nagiging rason para na dumating ka sa point na ganon na bakit na kasuhan ka. So yun kasi yung masaklap sa kanya, hindi na nga sumipot, nag-live pa. So ito yung matindi sa kanya kasi unang hearing pa lang hindi na sumipot, inakyat na sa RTC yung kaso niya na kung saan ito ang pinakamatindi at parang ang hirap na lusutan na, lalo na't maraming ebidensya yung Kalingap against sa kanya. So ngayon, kahit na may kaso na nga siya at alam niyang may kakaharapin siyang kaso, patuloy pa din siya sa pagla-live niya, patuloy pa din sa kung ano yung hangarin niya para sa Kalingap, ayun ang balahurain at siraan. So pakinggan pa natin mga kabady si Kalingap Rain. Sa office po, kung saan po ito. Di ko din po alam paano po mga proseso pa, pero kitang-kita nyo naman guys, in 1 week, halos okay na. Sobrang bilis po ng proseso. And ang mahalaga po nito, lahat po ng kailangan is okay na po. Mabilis naman kasi mga kabady yung pagproseso sa pagkaso, lalo na kung kumpleto kayo. Lalo na sa pagkakalam ko, yung Kalingap, may permit sila eh. May mga permit sila sa kung ano yung advocacy nila, kung ano yung hangarin nila dito. May mga license sila. At hindi ganon ka-delay yung pagproseso kasi nga, kumpleto sila ng hawak, may mga ebidensya. Kasi kung wala silang permit mga kabady, matatagalan yan, may imbestigahan pa yan pati yung Kalingap. Pero dahil nga, legal yung pinagagawa ng Kalingap at hangarin nila sa mga kababayan nila sa Bicol, mabilis ang pagproseso. Kaya ito Okay na mga kabady. Naset na lahat ng dyan. Sobrang bilis ang proseso. Kaya abangan nyo na lang po. Sobrang bilis talaga. Talagang asikasuhin po talaga tayo dito. Mabilis ang proseso. And pinaka-the best mo pong decision yan bro. Pinaka-the best na decision. Para matahimik na yung community natin. At saka mga kabady mabilis yung proseso lalo na tinutulungan din sila ng ahensya ng gobyerno para maasikaso yan. Kasi kung hindi yan sila kilala at kung hindi din alam ng ahensya ng gobyerno yung ginagawa ng Kalingap, papabayaan yan sila, patatagalan yan. Pero nakikita naman natin lalo na sila, alam naman nila kung ano yung ginagawa ng Kalingap. Yan ay ang pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong at karapat dapat tulungan. Pero sadyang may mga tao lang na mga mamasasama
at ninanais na siraan kung ano yung meron ka. Kaya mabilis yung pagproseso kasi nga, tinutulungan din sila ng ahensya ng gobyerno natin dyan para mapabilis yung pagproseso. Kasi pati sila, pinagtawanan din ng pinagtawanan din ni Kapeso dahil hindi nga siya sumipot. At tuloy-tuloy lang tayo sa ginagawa natin. Yan. Bro, thank you bro. Naman ang gusto natin yung tahimik lang yung community natin. Mm, Kasi may mga nanggugulo din naman part ng community natin, di ba? at least bro, ito, masasampulan mo na sila. Yes. Kaya tulong-tulong na tayo bro. Ingat kayo dyan bro, sa mission, ingat. So ayun guys. So, kailangan na din naman talaga na maaksyonan yan at kailangan na din mabigyan ng leksyon yung mga tao na nang babalahura sa kung ano meron sa Kalingap. Kasi yan yung nagpapagulo Yung hihimasukan ka na maganda naman yung hangarin mo sa kapwa mo pero para sa kanila, minamasama nila. So, kailangan mo din tuldukan talaga. Hindi pwede na pabayaan na lang kahit sabihin na mahaba pasensya mo, kahit sabihin na gaano kalawak pag-unawa mo, masasagad at masasagadin. So, magandang hakbang yan para na may masampulan ng Kalinga para na yung mga tao na magbalak pang himasukan ng Kalinga para siraan, alam na nila yung limitasyon nila at alam na nila kung hanggang saan yung boundaries nila. Guys, pauwi na po ako. Sila Kalinga Pro po is diretso po mission. So imagine niyo yun mga kabady, no? Malaking abala din talaga ang pagkaso nito kasi sasayangan pa nila ng oras nila. Pupunta sa ganito, may aasikasuhin na papeles na ganito. Pero tingnan nyo, kahit ganito yung nangyari sa Kalingap, nag-aasikaso sila ng pangkaso sa mga taong mapanira sa kanila, pero tuloy pa din sila sa misyon. Narinig nyo naman ang sabi ni Kalinga Prain mga kabady, di ba? Na siya pauwi na, samantala si Kalinga Prab at ang team niya tutuloy pa sa kung anong mission sila. So, ang kikitid lang kasi ng mga utak ng mga tao na patuloy silang sira ng sira, samantala yung pinapakita naman ng Kalinga, patuloy pa din sila sa pagtulong at sa paghahanap ng mga tao na karapat dapat tulungan na halos wala nang makain, halos wala nang matirhan. Pero ang ganda lang dito sa Kalingap kasi mga kabady, kahit anong bato sa kanila, wala silang pinapakita na masama para maibalik sa mga taong mapanira, kundi dinadaan nila sa legal na aksyon. At ito na ngayon mga kabady ang pagkaso na kung saan inakyat na sa RTC. At ang mahirap dyan, kapag hindi pa ulit sumipot, asahan niya na yan, susunod na linggo, susunod na buwan, warrant of arrest na ang kakatok sa kanya. At hindi na yan matatakasan pa. Lalong mapabigat lang yung kaso niya kapag hindi pa to siputin. So, hindi lang natin alam kung may hearing pa ba to pagdating sa RTC, na kahit doon sa cybercrime pa lang, hindi na sinipot. So, yan yung kaabang-abang din na pwede pang mangyari sa susunod na araw, susunod na linggo, ang magiging proseso nila. So, hindi lang ako ang nakaabang dito, kundi marami pa at lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon. Mas maraming nanggigigil na mga supporters ng Kalingap na sana makasuhan na to at sana makulong na tong tao na to. Kasi sobra-sobra nang ginagawa niya kademonyuhan na, hindi na makatao to. Explain lang tayo guys. Tapos na. Submit na. Na-file na po natin yung case sa piskal. So, tayo po mga Kalingap, maraming salamat po sa pagsubaybay with Team Kalingap po, sa laban po ng Team Kalingap. And ito na po mga Kalingap, di ba nung nakaraan pong vlog po natin kay Kalingap Prav, nagpasa po siya ng kaso. Saglit mga kabady. Nakatingin ako sa may labas kasi nakita ko yung butiki. Ayun tumatakbo. Yung butiki nila dito, parang parang tuko na. Ang laki. Doon sa iPad. Doon mga kabady, may butiki. Takbo ng takbo. Ang tawag ng mga Arabo dito. Ano ang tawag? Crocodile. May crocodile. May crocodile. Wala lang, naisingit ko lang mga kabady. Naalala ko lang Ang laki kasi ng butiki nila dito mga kabady. Yung butiki nila dito sa Saudi. Parang parang anak ng tuko. Kaya kapag nakakita yung mga amo namin ng tuko, ng butiki, sasabihin nila may kung hindi dinosaur, crocodile. wala mga kabady, continue tayo dito sa reaction. File po siya sa cybercrime. And ang next step na po guys doon is, ito, pumunta na po kami sa Regional Trial Court and doon na po pinasa yung kaso. Natatawa lang po, nag-uusap-usap po kami nila Kalinga Prab. Ang gusto lang naman po ng Team Kalingap nila Kuya Val, nila Kalinga Prab is yung katahimikan. Siyempre, sobra na din po. Tsaka justice na din. Oras na din para makuha yung justice sa mga pangyayaring ito. Lalo na, yun nga, sobra-sobra na nga yung mga pangbabalahura, sobra-sobra na nga yung mga paninira. So, justice na yung kailangan dyan at hindi na awa yung kailangan ipangibabaw dyan at ilaban na lang sa tamang pamamaraan, sa legal na hakbang. Kasi,
kung katulad niyan, may mga kumakalat na ano na may mga nagko-comment sa mga live na justice daw para sa pamilyang Batalero. Sa totoo lang mga kabady, yung mas nangangailangan ng hustisya dito, si Kuya Val. Lalo na si Kuya Val at si Kalingap Rab. Yan yung mas nangangailangan ng hustisya kaysa sa pamilyang Batalero. Sa opinion ko lang mga kabady kasi mas lalong grabe yung mga pinagagawa nila sa Kalingap pagkatapos nilang matulungan Hindi yung Batalero family ang nangangailangan ng justice, kundi ang ama ng Kalingap at si Kalingap Rab mismo ang nangangailangan ng hustisya dito. Yung si Kalinga Prab na po yung sumasabi, sobrang dami na po naapektuhan, sobrang dami pong nadadamay sa mga ginagawa po nila. Kaya ito po, yung pinaka-best po na ginawa ni Kalinga Prab na solusyon. Guys, nakausap na po namin ng piskal. Ang gagawin po ni Kalinga Prab sa sunod na step is dadagdagan niya at tatasan pa po niya yung kaso. Actually, si Kalinga Prab, ayaw po sana niyang umabot sa ganun. Pero dahil hindi po na tumitigil sa pagbabalahura po sa Team Kalingap. Actually, ano po yun, every week. Next week, guys, abangan nyo, meron na naman pong ipa-file si Kalingap Prab. Ayun. Nag-ano lang yan, nag-iipon or nag-iimpok lang yan si Kalingap Rab ng mga ebidensya. At talagang pinag-aaralan niya muna at tinitingnan niya muna kung pwede bang makasuhan to. Kasi hindi naman pwede mga kabady na kapag may makita kang ganito, pwede mo agad ikaso Hindi, may proseso dyan at may batayan kung paano makasuhan tong tao na to. Pero siguro, dahil may mga abogado naman sila, dinaan na lang sa legal at para mas mapalakas pa ang magiging kaso kay Kapeso at panigurado hindi lang siguro 1 count yung makakaso diyan sa kanya. Kasi hindi lang isang video yung pangbabalahura niya maraming beses. So abangan na lang natin mga kabady ang paglabas ng ganitong sistema kung ilang counts. Kasi katulad niyan, si Kuya Val nagkaso sa kanya, si Kalingap Rab nagkaso din sa kanya. May tendency na malagpasan niya yung isang kaso niya sa isang tao pero may naka-follow up ang isa. So mahirap yan at sakit yan sa ulo mga kabady. Imaginein mo, kung lalo na't naiakyat na sa Regional Trial Court yan or RTC na tinatawag, makapagpiyansa ka, pero tuloy pa din yung pag-iimbestiga at paggulong ng kaso. Makapagpiyansa ka para sa panandaliang kaligayahan sa labas, pero darating pa din sa point na kapag nahatulan ka na ng guilty, matuluyan ka na. So ang hirap lang dyan kasi mga kabady, lalo na yung mga anak ni Lupin is maliliit pa. Ano na lang kaya yung masasabi ng mga anak niya sa kanya once na makulong na yan? Ano kaya ang masasabi ng mga kalaro ng mga anak niya once na makulong na siya? Kasi hindi mo to maitago mga kabady na sa social media to So hindi mo maiwasan na hindi malaman ng karamihan, lalo na mga bata ngayon, mga bully na kahit nga minor de edad, masyadong mapangbully. How much more sa sitwasyon nila ngayon? At lalo na kapag makulong na talaga si Lupin dito. So hindi niya ba naiisip na yung mas apektado dito yung anak niya sa mga pinagagawa niya bilang isa siyang ama na dapat siya yung magiging magandang halimbawa at ehemplo sa loob ng tahanan nila, lalo na sa anak niya. Pero tingnan nyo, makukulong siya. Paano na lang kaya kapag tinanong siya ng anak niya na bakit ka nakulong, bakit ka nandyan, ano sasabihin niya? Wala, namamalengke lang? Hindi mo pwede ma-deny yan sa bata. Hindi mo naman pwede ma-deny yan at hindi mo naman hanggang kailan may itago yan na kung bakit ka nakulong dyan. Ang masaklap lang dyan mga kabady, yung sasuffer dyan sa kung ano yung nagawa ni Kapeso is yung mga anak na din. Hindi malabo na kung ano yung ginawa niya, kung bakit na makulong siya, may tendency din na mangyayari din sa mga anak niya. Lalo na sa mga henerasyon ng kabataan ngayon, madali lang mangbully, madali lang manghusga sa mga kapwa nila pero hindi nila alam yung katotohanan sa likod ng pangyayari na yan. Pero kung ganyan man sitwasyon, isa na lang masasabi ko, deserve. Mauna pa lang po yun. And buti na lang po talaga na dumating dito ang cybercrime sa dahil kasi sobrang bilis na lang po ng proseso. So, ang kailangan na lang po natin is hintayin. Ang sabi po is makaka-receive na lang daw po ng letter kung sino man po yung nagbabalahura po sa Team Kalingap. Kung sino man po yung naninira sa Team Kalingap. Kaya sana samahan niyo po kami sa kaso po na to, sa mission po natin, sa mission po ng Team Kalingap, ni Kalingap Rab. Sana samahan niyo po kami hanggang dulo, hanggang matapos po ito. And guys, Ayun nga ang sabi nga na sana samahan natin sila sa laban na to at sa kaso na to at kahit na malayo man kami, mapakita lang din namin yung suporta namin sa inyo na andito lang din kami na naniniwala sa inyo at umaasa din na magkaroon ng katahimikan yung Kalingap at sana magkaroon din
ng hustisya yung nangyari kay Kuya Val at hindi naman mapagkaila na hindi lang naman ako yung umaasa at nakakasubaybay sa kung ano yung merong laban kayo ngayon. Marami pa na hindi sila content creator, hindi sila vlogger na kung saan yan yung nais nilang gustuhin, yung makasuhan na at nang matuldukan na to para sa katahimikan ng lahat. Kasi halos 5 taon o 7 taon na ang kalingap sa pagtutulong pero ngayon lang to nangyari. So ibig sabihin na nasagad na din yung pasensya at naubos na din yung kabaitan ng mag-ama dahil sa mga ganyan. Pero mas okay yan mga kabady na naaksyonan nila at nang masampulan para yung iba na susunod pa o may kasunod pa, alam na nila kung ano yung magiging kahinatnan o ano yung magiging resulta nila sa bandang huli kapag ginaya nila si Kapeso. So yun lang mga kabady at asahan lang din ninyo mga kalingap kay Kuya Val tsaka kay Kalingap Rob. Kami dito, malayo man kami, pero handa kaming ipakita yung suporta sa inyo. At kami naman ay hindi naman bulag sa katotohanan at hindi naman baliktad yung utak namin para paniwalaan batay sa kung ano yung nakikita namin sa inyo kahit na nandito lang tayo sa social media nagkakakilala, nagkakaroon ng communication. Pero ramdam namin na maganda yung hangarin nyo. Kaya kayo, lalo na kayo dyan, magpakatatag kayo sa kung anong laban meron kayo. Kasi kung suporta lang yung kinakailangan at hinihingi ninyo, asahan ninyo yung mga solid kalingap, mga solid supporters ninyo at totoong nagmamahal na may malasakit sa inyo. Nandito lang din, nakaantabay, nakasubaybay at nakikiramdam lang din kung ano yung pwede pang mangyari at bilang isang nagiging reactor, hindi pa naman official pero nandito lang din ako para may pagtanggol kayo, lalo na't kung alam kong nasa tama at okay naman yung ginagawa nyo, so hindi natin kailangan ipagkait at hindi natin kailangan ipagdamot na maging boses sa kung anong mga paninira ng mga tao. Kaya, yun lang masasabi ko sa kalingap no kay Kuya Val at sa lahat ng Matubang family. Magpakatatag lang kayo dyan at may katapusan din ang lahat. Lahat is may hangganan din at deserve ninyo na magkaroon ng katahimikan sa kung ano yung nabuo ninyo at nasimulan ninyo na kung saan marami na kayong napatunayan at marami na kayong pamilya na natulungan, hindi lang yung mga bata, pati na din mga matatanda na kung saan buong pamilya nila ang nakikinabang at natutulungan din ninyo. So, yun lang mga kabady, no? Sa mga sinasabi ninyo na kailangan, samahan kayo sa kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Huwag kayong mag-alala. At hindi man namin kayo kayang puntahan, hindi man namin kayang ipakita personal kung ano man yung meron kaming saloobin din, pero nandito lang din kami sa social media, nakamasid, nakaantabay, at handang maging boses just in case na kung ano man yung pwede mangyari. At basta't nasa tama lang, go lang. At yun lang talaga, magpakatatag lang kayo at ilaban nyo ang dapat ilaban basta't nasa tama lang. At yun nga lang mga kabady, hanggang dito na lang yung reaction natin. Ang pag-akyat na ng kaso ni Kalingap Rob sa RTC na. So abangan na lang natin ang susunod na kabanata at ang susunod na yugto kung ano pang pwede mangyari at kung ano pa ang pwede na maging aksyon sa ganyang sitwasyon. Kaya yan lang mga kabady, ingat, God bless at to God be the glory sa ating lahat. Bye.